Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon, huling linggo ng buwan ng Agosto. At mula sa ating mga pagbasa, ang napakagandang ipinapaalaala sa atin ng ating Panginoon sa pagtatapos ng buwan ng Agosto ay ang katotohanan na siya ang ating Panginoon, siya lamang at wala ng iba. Di ba yan iyong sinabi ni San Pablo mula sa ikalawang pagbasa ngayon na isinulat niya sa mga taga-Roma? Sabi niya rito, napakasagana ang kayamanan ng Diyos. Hindi matatarok ang kanyang kayamanan, ang kanyang karunungan, ang kanyang kaalaman. Sino ba naman dito sa atin ang nakakaalam ng kung ano ang iniisip ng Diyos? Sino ba naman dito sa atin ang nakakaalam kung ano ang nais na gawin ng Diyos? Di ba ang lahat ay nakasalalay sa karunungan, sa kaalaman, at sa gawa ng Diyos? Siya ang Panginoon, nagmumula sa Kanya ang lahat at patutungo sa Kanya ang lahat. Ito yung napakagandang paalaala sa atin ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Magandang ilagay natin ito sa ating isipan. Sa eksaktong salita ni San Pablo, sabi niya, mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Ibig sabihin, ako na nilikha, anuman yung kaya kong gawin ay hindi ko dapat angkinin at sabihin na gawa ko ang lahat ng iyon dahil sa aking pagsisikap. Hindi po iyon totoo. Sapagkat kung wala ang Diyos sa akin, ano ang pwede kong gawin? Ano ang magagawa ko? Di ba kung meron man akong nagagawang mabuti, at kung meron man akong mga masasabing accomplishment sa aking buhay bilang pari, ang lahat ay nangyari dahil sa biyaya ng Diyos. Huwag tayong makalimot na kilalanin ang Diyos na siyang dahilan ng ating pag-iral, na siyang dahilan ng kung ano ang mga kaya nating gawin, na siyang dahilan ng kung ano ang mabuti na pinagsisikapan nating gawin sa ating buhay. Sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Na kung meron mang dapat papurihan at parangalan sa lahat ng mabuti nating nagagawa, iyon ay walang iba kung hindi ang Diyos. Huwag nating angkinin at huwag nating hangarin ang papurihan, ang parangalan, ang pasalamatan. Mas maganda pa nga yung gumagawa ako ng tahimik at hindi ako naghahangad ng anumang papuri mula sa tao. Kung maraming sinasabi ang tao tungkol sa akin na wala namang katotohanan, mas pipiliin ko ang manahimik at magsawalang kibo at hahayaan ko na ang Diyos na nakakakita sa kabutihang ginagawa ko ng lihim ang sang magbigay sa akin ng gantimpala. Yan ang napakagandang mapagsikapan nating gawin.
Pero ganoon ba talaga ang gusto nating mangyari? Talaga bang gusto nating gumawa para sa Diyos ng tahimik at halos hindi napapansin na kailanman hindi tayo naghahangad ng papuri, ng parangal, ng pasasalamat? Kapag ganyan yung gagawin natin, ang Diyos ay magagalak, matutuwa sa atin, at Siya ang magbibigay ng biyaya. Mas maganda na ang Diyos ang magkakaloob sa atin ng biyaya dahil sa ating kabutihan na ginagawa ng lihim, kaysa naman ang Diyos na siyang nakakakita ng lahat ng ginagawa natin ang siyang babawi ng lahat ng kung ano ang mayroon sa atin, at gagawin yon ng Diyos. Kapag pagkatapos ng lahat ng napakaraming pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin para sana magbago, wala pa rin tayong ginagawa para magbago. Darating at darating ang araw, babawiin ng Diyos ang lahat sa atin. Unang pagbasa mula kay Propeta Isaias. Sabi dito, sinabi ng Panginoon kay Sabnang, nakatiwala ng palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan, palalayasin kita sa iyong kinalalagyan, at tatawag ako ng ibang tapat na lingkod kapalit mo, sapagkat hindi ka naging katiwa-tiwala, hindi ka naging responsable, hindi ka naging maaasahan. Kukunin ko sa iyo ang susi ng palasyo at ibibigay ko sa iba. Susi, sumisimbolo sa kapangyarihan. Kung minsan ang hirap tanggapin ang mga nagiging pagkilos ng Diyos sa buhay natin, kasi inaakala natin na ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mapagbigay, ang Diyos ay maunawain. Pero huwag nating kalimutan na siya rin ay Diyos ng katarungan. Siya rin ay Diyos na hukom, na sa kanyang takdang panahon, gagawa at gagawa siya ng desisyon para sa kung ano ang nararapat para sa atin. Ano ang mas gusto natin? Ang tayo ay pagpalain at pagkalooban ng biyaya dahil nagsisikap tayong maging tapat sa pagsunod sa Kanya, o yung mas pipiliin nating gawin ang kung ano ang gusto natin kahit alam nating hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, at ipagpapatuloy natin ang ganitong gawa sa kabila ng alam na alam nating hindi dapat. Ang nakakalungkot na ending ng ganitong kwento, sa kanyang takdang panahon, kikilos ang Diyos na sobra nating ikagugulat at halos hindi natin matatanggap. Kaya kung sinasabi na ngayon ang huling linggo ng buwan ng Agosto, ano ang naging buhay natin nitong nakaraang buwan na ito? At anong buhay ang gusto nating ipagpatuloy sa pagpasok ng panibagong buwan sa susunod na Biyernes? Gagawin pa rin ba natin
yung mga hindi magandang ginagawa natin ngayon at magpapatuloy pa rin ba tayo sa masamang gawain na yan? Tandaan natin ang kwento sa unang pagbasa. Darating at darating ang araw, babawiin ng Diyos ang lahat sa atin. Kapag hindi tayo nagbago at kapag hindi tayo sumunod sa kanyang kalooban. Mas maganda sa pagpasok ng panibagong buwan, sabi nga, Bera months, sikapin nating bumangon at magpatuloy sa paglalakbay ayon sa turo at aral ng Ebanghelyo. At hayaan natin na ang Diyos na nakakaalam at makakakita ng mga pagsisikap na gagawin natin para maging mabuti sa kanyang harapan, ang sang Diyos na magbigay at magkaloob ng kung ano ang kailangan natin sa buhay. Kung minsan, hindi na natin kailangang humingi. Lord, pahingi po. Hindi. Kung minsan, ang kailangan lang nating gawin, patunayan sa Diyos na tayo'y tapat at mabuting anak at sapat na yon para ipagkaloob niya sa atin ang ating kinakailangan. Amen.